Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, maraming salamat muli sa biyaya ng buhay at kalakasan binigay mo sa amin. At sa araw na ito, Diyos, na iyong Ama itinalaga upang sa dako na ito, ikaw ay aming katagpuin, papurihan at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Salamat, Panginoong Jesucristo, sa iyong dakilang pagmamahal sa amin, na nagawa mong iwan ang iyong napakagandang trono sa langit at ikaw ay bumaba dito sa daigdig po na ito upang ang taong tulad naming makasalanan ay iyong samahan. Dakilang Diyos, napakabuti mo, Panginoong Hesus, at dalangin namin ang kabutihang ito, Diyos, na iyong ginawa, Panginoong Jesucristo, na kung saan ikaw ay nagpakababa upang ang mabubuting panukala mo para sa aming ikabubuti ay patuloy namin maranasan, O Diyos, sa daigdig po na ito. Dalangin namin ang kabutihang iyan, Panginoong Hesus. Kabutihan nawang patuloy naming tanawin na kung saan hangarin na kabutihang maghari sa puso ng bawat isa sa amin. At Ama, pinasasalamatan ka namin sa kabutihan pong ito sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, daming lakas at pag-asa. Hallelujah. Hallelujah.
nagdiriwang sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Kristo ay narito na, halika na'y iwas na, tayo ay tinulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Tanging lakas at pag-asa naririto sa pinakakahandang tulungan. Hallelujah, halina siya ang kasama sa hirapan at ginawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Tanging lakas at pag-asa. Purihin natin ang Panginoon. At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Juan, Kabanata 1, simula mga talata 1 at susunod na talata. Sa pasimula pa ay naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya'y nilikha ang lahat ng bagay, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Malakas na papuri sa Diyos. Bigay natin sa Kanyang mainam na papuri. Glory to God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Merry Christmas po sa inyong lahat. Salamat sa ating dakilang Diyos at muli sa araw po nito, nagkakatipon na naman tayo sa sa harapan ng trono ng mahabaging Diyos. Amen? Ang Diyos na tapat na nagmamahal po sa atin lahat. Sino dito tumanggap na ng mga pamasko? Taas nga ang kamay. Tumanggap na kayo lahat? Okay. Kayo po ba'y niregaluhan nyo na yung sarili nyo? Ayan. Diba? Minsan nasasabi natin, akin na kailangan regaluhan ko rin ang aking sarili. Amen? Kaya minsan, kung ano meron po tayo, talagang kinakailangan may kabahagi dyan. Amen? Na alaala natin itong kapaskuhan pong ito. Pero hayaan niyo po mga kapatid na sa hapon pong ito ay tunay na makamta natin ang tunay na regalo. Amen? Na kung saan tunay makapagdudulot sa atin ng tunay na kaligayahan. Amen? Handa na ba kayong makinig? Sinong handang tumanggap ng regalo? O lahat ng handang tumanggap pwede nang maupo.
Muli sa mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat. Amen. Dito po sa sulat po ng Genesis Kabanata po ay 3, babasahin ko po ito sa inyo. Ang sabi dito, ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ni Yahweh. Minsan tinanong nito ang babae, totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan? Tumugon ang babae, hindi naman. Ipinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno ng nasa gitnang niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami. Hindi totoo iyan. Hindi kayo mamamatay, wika ng ahas. Gayon ang sinabi ng Diyos sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama. Purihin natin ang ating Panginoon Kristo. Ang sabi po dyan, kayo ay magiging parang Diyos. Amen? O magiging katulad ng Diyos. Sinong gusto maging katulad ng Diyos? Taas ang kamay. Ayan. Mahirap nun. Ayan. Ayan, mahirap. Mahirap ba? Ayan. Ang sabi po, magiging para kayong Diyos. Ang sabi po doon ng ahas, mga kapatid, na kung saan yung salita na yun ng ahas na yun ay hinangad ng tao. Amen. Hinangad ni Eva na kung saan ay mangyari sa kanya. Na siya'y maging parang Diyos. Amen. Bakit niya kaya hinangad iyon? Ano kaya mayroon si Eva nung sandali na yon na nasa tingin niya, kailangan niyang hangarin yung sinabi ng ahas na iyon? Ang sabi po sa Genesis chapter 1, verse 26, ang sabi po diyan, lalangin natin ang tao na ating kawangis. Amen? Kawangis ang sabi po ng Diyos. Ang sabi, pagkatapos likhain ang lahat ng ito, sinabi ng Diyos, ngayon lalangin natin ang tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon, at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalanga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae. At sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga supling ang buong daigdig at pamahalaan ito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, mga ibon, at lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Purihin natin ang Panginoong Hesus. Hallelujah. Paano nilikha ng Diyos ang tao? Nilikha ng Diyos ang tao na kung saan kalarawan ng Diyos. Kalarawan ng Diyos. Kakaiba yung paglikha ng Diyos sa tao. Amen? Kasi nung likhain ng Diyos ang lahat ng bagay sa daigdig na ito, lahat ng sinabi ng Diyos na gusto niya magkaroon sa daigdig na ito ay nangyari. Amen? Pero nung likhain ng Diyos ang tao, mga kapatid, ang Diyos ay gumawa ng putik. Hinubog yung tao at yung tao ay hiningahan. Amen? Para ang tao ay magkaroon ng buhay. Amen? Ng buhay. Ang sabi po diyan, nilikhang kalarawan ng Diyos. Pag sinabing kalarawan ng Diyos, anong matatanaw mong mayroon ang tao na nilikha ng Diyos? Tingnan mo yung katabi mo. Maganda, kalarawan ng Diyos. Amen. Di po ba?
Dahil kalarawan po yan ng ating Diyos. Ngayon po mga kapatid, sa ating Panginoon Jesucristo, pag sinabing kalarawan ng Diyos, taglay niya yung kabanalan. Ang Diyos ay banal. Amen. Taglay niya yung kalinisan, kabanalan, tulad ng ating Diyos, kalarawan ng ating Diyos. Tapos pangalawa, sinabi po dyan, ay binigyan ko kayo ng kapangyarihan. Ang Diyos ay makapangyarihan. Amen. Walang hihigit sa kanyang kapangyarihan. Ngayon, kung ganito po yung pagkalikha ng Diyos sa tao, na kung saan kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang kabanalan, at taglay rin yung kapangyarihan, mayroon po ang Diyos, mga kapatid, sa ating Panginoon Kristo. Nung sandali na yan, ang Diyos na hindi nakikita ng lahat ng nilikha ng Diyos. Amen. Ang Diyos na hindi nakikita ng lahat ng nilikha po ng Diyos ay natatanaw ng lahat ng nilikha sa tao. Siguro nung sabihin ng Diyos, lalangin natin ang tao na ating kalarawan, siguro lahat ng nilikha ng Diyos sabik na makita ang tao. Bakit? Kasi parang nakita na nila ang Diyos. Tingnan mo yung katabi mo. Amen. Di po ba? Nakukuha niyo po na kung saan binigyan ng Diyos ang tao ng kapangyarihan. Kaya anuman sabihin ng tao, anumang itawag ng tao, yun ang magiging pangalan ng mga bagay na nilikha ng Diyos. Amen? Kung ito ay puno ng ganito, puno ng ganito, puno ng ganito, anumang itawag ng tao doon, yun ang kanyang katawagan doon, yun ang kanyang magiging pangalan ng mga bagay pong iyon. Kita po yung kapangyarihang iyan. Amen? Kaya kung titingnan natin, ang tao nung likhain po ng Diyos, sa harapan ng mga nilikha ng Diyos, parang ang tao ang Diyos. Amen. Kaya yung sinasabi ni Satanas na kapag kumain kayo niyan, magiging kayo, parang kayong magiging Diyos, taglay na ng tao iyon. Ando doon na po yun sa kanila. Amen. Kaya yung mga bagay po na ito na nilikha po ng Diyos, nararamdaman nila yung pagmamahal ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ng pangangalaga ng taong na kung saan binigyan ng Diyos ng kapangyarihan para sila ay pamahalaan. Amen. Naruroon na, nararamdaman na ito ng mga bagay po na yon, mga kapatid, na ang Diyos po na ito na lumikha sa kanila, nararamdaman nila, nararanasan nila ang pagpapahalaga sa kanila ng Diyos na ito sa pamamagitan ng tao. Amen. Na binigyan ng Diyos ng karapatan, ng kapangyarihan na pamahalaan ang lahat ng nilikha ng Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Subalit nung sandali na yan, hindi yun natanaw ni Eva sa kanyang buhay. Amen? Ang tinatanaw ni Eva nung sandali po na yan ay yung sinabi ng ahas, wala pa kayo niyan. Amen? Magkakaroon ka lang yan kapag kumain ka ng bunga. Amen? Na ipinagbabawal ng Diyos. Doon ka palang magkakaroon yan. Kaya minsan may kasabihan tayo, yung naghahangad ng ng kagitna, isang salot nawawala, di po ba, mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo? At yan ang nangyari sa buhay ng tao. Amen? Dahil hinangad po niyon, mga kapatid, na tila baga ng sandali na yan, inaalis po ni Satanas sa puso ng tao na yon ang pagkatakot sa Diyos. Amen? Na ang utos ng Diyos, huwag kayong kumain yan. Pero ang sabi niya, huwag kang matakot niyan. Nagawin iyan kasi kapag ginawa mo yan, magiging katulad ka ng Diyos. Sinong gusto dito maging katulad ng Diyos? Taas ang kamay. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Pero alam po natin na
Kaya po yung ginawa ng ahas kay Eva at kay Adan na sila po ay tuksuhin lumabag sa kalooban ng Diyos kasi ayaw ng ahas na si Eva at si Adan maging katulad ng Diyos. Amen. Ayaw niya na sila'y maging katulad o kalarawan ng ating Diyos. Amen? Kaya niya ginawa po iyon. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon dito po sa Ebanghelyo na ating binasa, kanina'y pinapaliwanag po ni Father, sino po yung salitang iyon? Nasa simula, naruroon na, kasama ng Diyos. Yung salita po na yon at ang salita ay Diyos. Sa pasimula na kasama na siya ng Diyos, hindi sila magkahiwalay. Kasama sila ng Diyos, mga kapatid. At ang sabi po dyan, walang nalikha, kundi sa pamamagitan niya. Lahat ay nalikha sa pamamagitan niya. Bakit nalikha ang lahat sa pamamagitan niya? Kasi siya ay Diyos. Amen. Magmula nung magkasala ang tao, hindi na natatanaw ang Diyos sa daigdig na ito. Amen. Hindi na natatanaw ang Diyos sa daigdig na to kasi ang Diyos na nakikita sa taong nilikha niya, hindi na makita sa tao. Nung ang tao ay nagkasala. Amen. Sinong gustong manatiling makasalanan? Wala. Di po ba? Kung ayaw mo manatiling makasalanan, malamang sa malamang, ginugusto mong maging Diyos ka na walang kasalanan. Kaya ang sabi ni Pedro, yamang ang inyong Diyos ay banal, yamang ang inyong Ama ay banal, dapat maging banal kayo tulad niya. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi na makita yung wangis na to ng Diyos, yung mga nilikha ng Diyos na tuwang-tuwang makita ang tao dahil basapngitan ng tao parang nakakasama na nila ang Diyos, mga kapatid, na lumikha po sa kanila. Pero nung ang tao ay magkasala, lahat ng tao na buhay sa daigdig na to, may kapintasan na. Di ba? May kapintasan na, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo. Si Haring David may kapintasan, pero gusto din natin maging katulad ni Haring David. Amen. Gusto natin minsan maging katulad ni Solomon na naging lingkod hinirang ng Diyos. Alam naman natin, puro kapintasan din yon. Amen. May kapintasan, hindi na matanaw ang Diyos na walang kapintasan sa buhay ng tao nung pumasok sa buhay ng tao ang kasalanan. Ngayon, kung ang mga halaman or kung ang mga bagay na nilikha ng Diyos, tuwang-tuwang makita ang Diyos sa pamamagitan ng taong kalarawan po ng Diyos, mga kapatid, dito po yung salita na ito ng Diyos na siyang Diyos at walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po sa talata 14, naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Purihin po natin ang ating Panginoon. Malakas na papuri para sa ating Jesucristo. Nais po ng Diyos na yung katangian o ang Diyos na ito, yung pagiging Diyos ng Diyos ay makita ng tao. Amen? Makita iyan ng tao, mga kapatid, at makikita lang iyan ng tao kung ang Diyos ay kasama ng tao. Amen? Kung ang Diyos po ay makakasama ng tao. Kaya ang sabi nga po diyan, ang salita ay nagkatawang tao na ang sabi po, Emmanuel. Amen. Kasama natin ang Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. At ang Diyos po na yan, tingnan niyo po, itong Diyos na kung saan ay makapangyarihan sa lahat, ang sabi po diyan, yung kabuuhan ng pagiging Diyos, makikita mo sa iisang tao. At sino po yung taong iyan? Si Jesucristo. Amen. Ang kabuuhan ng ating Diyos, ng Diyos na ito, ay matatanaw, kung natatanaw noon ng mga nilikha ng Diyos,
ang Diyos at taong nilikha niya ang kalarawan niya, ngayon dapat matanaw ng tao ang Diyos na ito sa ating Panginoong Hesus Kristo. Na ang sabi, siya'y nagkatawan tao, Emmanuel, na ang sabi, kasama natin ang Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Malakas na papuri para sa ating Diyos na buhay. Ang sabi dito sa talata 18, kailanman walang nakakakita sa Diyos. Subalit ipinapakilala siya ng bugtong na anak. Siya'y Diyos. Amen. Ang bugtong na anak, ang sabi po, siya ay Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Paano mo masasabi na si Kristo ay tao lang? Amen? Si Kristo ay nagkatawan tao, pero yung pagiging Diyos ng Diyos, makikita mo kung paano nahahayag sa buhay ni Hesus Kristo. Amen. Na dapat matanaw po natin iyon. Sa buhay po natin, dapat makita po natin iyon. Pag sinabi po na kung saan, Diyos mga kapatid, kabanalan, amen. Pag sinabing Diyos, taglay ang kabanalan. Yung kabanalan ba na yon ay nahahayag sa buhay ng Panginoong Hesus Kristo? Nakikita ba yon sa buhay ng ating Panginoon? Ang sabi po ni Pilato, si Poncio Pilato, nung dinadala si Kristo po sa kanya, na kung saan hinihingi ng mga taong hatulan ng kamatayan, si Pilato po hindi makapagdesisyon na hatulan ng kamatayan ng Panginoong Hesus. Bakit po? Anong sabi ni Pilato? Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Sino ba nagtataglay niyan? Na walang kasalanan, walang kapintasan, taglay ang buhay na malinis. Sino mayroon yan? Diyos lamang. Amen? At ipinapahayag ni Pilato, wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Amen. Nakikita niya ang Diyos sa buhay ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya kung tutusin, sobra ayaw niyang ipapatay ang Panginoon. Amen? Pero nung sandali na yan, mas natakot lang siya sa tao kaysa Diyos. Amen? Nung mamatay ang ating Panginoong Hesus Kristo, ano ang sabi ng kapitan na sundalo doon sa paanan ng krus ng Panginoong Hesus? Ang sabi niya, tunay na matuwid ang taong ito at ang kapitan na iyon ay nagpuri sa Diyos. Biro niyo po yan. Romano po yon, pero nung sandali na yan, kinilala niyang Diyos ang ating Panginoong Hesus Kristo. Matuwid, walang kapintasan. Taglay ang kabanalan, mayroon ang isang Diyos na ating pinaglilingkuran. Ando doon lahat iyon sa ating Panginoong Hesus Kristo. Amen? Kaya yung mga taong sandali na yan, mga kapatid, ang tao po na taglay ang kabanalan, alam po naman natin nagsasabi ng katotohanan. Amen? Wala siyang ibang taglay sa buhay niya, kundi katotohanan. Kaya anong sinasabi ng Panginoong Jesucristo sa mga tao nung sandali na yan sa kanyang paligid? Ang sabi niya, kung totoo ang sinasabi ko, sabi niya, paano ninyo masasabing nagkasala ako kung katotohanan ang sinasabi ko? Pero alam niyo po, bakit nila hinahatulan si Kristo ng kasalanan? Kasi sinasabi nila, nagpapanggap ka na Diyos. Amen? Pero ang sabi ng Panginoong Kristo, kung ang sinasabi ko ay hindi galing sa Diyos, hatulan niyo ako ng kasalanan. Amen? Maging sa mga salita niya, makikita mo yung kabanalan dahil wala siyang ibang sinasabi, wala kang ibang maririnig sa kanya, kundi katotohanan. Tanging salitang narinig niya sa kanyang Ama. Yun ang ating Panginoong Jesucristo. Taglay-taglay niya ang kabanalang ito. Amen? Ang sabi nga, nung nagpagaling siya ng isang bulag, na isinilang na bulag, na ang sabi walang makapagpapagaling sa taong isinilang na bulag, maliban ko ang tao na to ay galing sa Diyos. Pag sinabing galing sa Diyos, Diyos. Amen. Palakpakan natin
ang ating Panginoong Hesukristo. At alam natin ang sabi niya, hindi dinirinig ng Diyos ang dalangin ng taong makasalanan maliban sa taong matuwid. Amen? Dinirinig ba ng Diyos ang dalangin ng Panginoong Hesus? Nung kinakailangan pakainin yung 5,000, nanalangin siya. Nung kinakailangan pagalingin si Lazaro, pabuhayin si Lazaro, nanalangin ang ating Panginoong Hesukristo. Dinirinig siya ng ating Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Malakas na papuri po para sa buhay at makapangyarihan Diyos. Bilang tao na kung saan masabi po natin ang Diyos na ito, makikita natin sa ating Panginoong Hesukristo, taglay niya ang kapangyarihan. Amen. Anong kapangyarihan iyan? Kaya niyang lumakad sa ibabaw ng tubig. Sabi ng iba, kaya malaki. Kaya si Pedro nakakalakad sa ibabaw ng tubig kasi malaki yung kanyang pananampalataya. Malaki daw yung paa. Sabi ng isang tao, di ba sinabi, kung Diyos si Jesus, di ba sabi niya, ang langit ang kanyang trono, ang lupa yung kanyang tuntungan, di ang laki ng paa. Dito po makikita po natin, kita niyo po yung kapangyarihang iyan. Amen? Na ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo nung sandali na yan, ang sabi nila Pedro, multo. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, huwag kayong matakot, ako ito. Amen. Nung sabihin ng Panginoong Hesukristo, hangin, tigil. Alon, tumahimik ka. Nangyari po ba? Nangyari? Nung mangyari iyan, ang sabi ng kanyang mga alagad, sino nga kaya ito? Bakit sinusunod maging ng hangin at ng dagat? Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, kung kayo may singlaki man lamang ng butil ng mustasa na pananalig sa Diyos, masasabi nyo sa bundok na ito, tumalon ka sa dagat at tatalima sa iyo. Anong ipinapakita po diyan, mga kapatid? Anong ipinapakita diyan? Yung dating taglay ng tao, nung ang tao'y hindi nagkasala, anumang sabihin ng tao, nagaganap sa mga bagay sa kanyang paligid. Amen. Kaya sabi po diyan, kapag ikaw ay may singlaki man lang ng butil ng mustasang pananampalataya, masasabi mo sa bundok na ito, anong ipinapakita diyan? Magiging alipin mo ang lahat ng iyan, susunod sa iyo iyan. Amen? At yan ang taglay ng ating Panginoong Hesukristo kapangyarihan. Amen? Lahat ng bagay, anumang sabihin ng Panginoong Hesukristo, ay nagaganap. Sino makakagawa ng tubig ay magiging alak? Amen? Di po ba? Ang Panginoon lang ang makakagawa po niyan. Yung bulag na kung saan ipinanganak na bulag, na ang sabi walang pwedeng gumawa niya ng sino paman sa daigdig po nito, maliban sa Diyos. Nagawa iyon. Ibinigay ng Panginoong Kristo ang kagalingang iyon sa bulag na iyon. Yung lahat ng kabutihang ginawa ng Panginoong Kristo nung siya naririto para ipakita sa mga tao na ang Diyos ay kasama nila. Amen. Ang Diyos nung sandali na yan ay kasama nila sa pamamagitan ng mga kabutihang ginagawa ng ating Panginoong Kristo. Kinilala ba ng tao? Nagawa iyon ng Diyos? Katanggap-tanggap ba sa kanila na yung lahat na yon ay ang Diyos, ang may isang Diyos ang may gawa, na kung saan ang Diyos na ito, makikita mo yung mabuting gawa na ito ng Diyos, makikita mo sa pamagitan ng lahat ng ginagawa ng ating Panginoong Hesukristo. Pinaniwalaan ba nila iyon? Alam niyo kung bakit? Kung hindi nila pinaniwalaan yon, kasi kung pinaniwalaan nila yon, hindi nila pinatay si Jesus. Amen? Ang sabi po ay ang ganito, hindi sila sumasampalataya, ang sabi sa sulat ni San Pablo sa 2 Korinto, Kabanata 4, talatay 4, hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito.
Binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Amen. Ano bang Diyos meron sa daigdig na ito? Diyos ng liwanag o Diyos ng kadiliman? Ha? Uulitin ko po para maunawaan niyo yung tanong ko. Hindi sila sumampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Sino ang Diyos sa daigdig na ito? Diyos ba ng liwanag o Diyos ng kadiliman? Diyos ng kadiliman. Amen? Mga kapatid sa Panginoong Jesus. Kaya naparito si Jesus sa daigdig na ito para dalhin ang liwanag. Amen. Binulag ng Diyos ng daigdig na ito na walang iba lang po natin, sila'y binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaningningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Binulag ng Diyos ng daigdig na ito ang kanilang paningin nang sa ganon hindi nila makita ang ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya hindi nila iyon kinikilala na sa kabila ng sandali po na yon, mga kapatid, ang ating Panginoong Hesukristo ay dapat nilang makilala na siya ang Mesiyas, siya ang sinugo ng Diyos para sa ating kaligtasan. Pero anong ginawa nila? Pinatay nila yung mabuti. Amen. Pinatay nila yung gumagawa ng mabuti. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Nakikita po ang Diyos sa ating Panginoong Hesukristo. Sa atin ngayon na naririto, mga kapatid, minsan may sinabi ang Panginoong Jesus nung sabihin ng Panginoong Kristo na ang mga alagad nung sandali na yan ay hangang-hanga sa templo, sa napakagandang templo nung sandali na yan. Pero ang sabi ng Panginoong Kristo, lahat ng bato sa templong iyan ay walang matitira sa ibabaw ng kapwa bato. Amen? Walang matitira sa ibabaw ng kapwa bato. Nangyari na po yan, mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo. Kaya hanggang ngayon, wala pang templo sila. Kaya hanggang ngayon, wala pang pag-aalay tulad ng ginagawa nilang pag-aalay noon. Amen. Bakit po wala ng ganong templo? Kasi may templong ginawa si Kristo. Amen. At ano ang templong ginawa ng ating Panginoong Kristo? Tayo po iyon. Ikaw yung templong iyan na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Na kung saan, mga kapatid, hindi yun ang templong iyon na kung saan ang Diyos ay dapat nananahan, kundi ang templong dapat na kung saan tunay na pinananahanan ng Diyos ay ikaw. Ay ikaw. Isipin nyo, nung likhain ng Diyos ang tao sa daigdig na ito, lahat ng mga bagay na nilikha ng Diyos, sabik na makita ang Diyos sa pamamagitan ng taong kalarawan niya. Amen. Kung ang Diyos na ito ang siyang nananahan sa isang templong tulad mo, tulad ng ating Panginoong Kristo nung siya'y nagkatawan tao. Amen. Masarap bang damhin na ang Diyos ay nakikita sa iyo? Amen? Ang Diyos ay nakikita sa iyo? Na kapag kasama mo siya, kapag kasama mo yung katabi mong iyan, wala siyang ibang nararamdaman, kundi ang Diyos ay sumasa iyo. Sinong gustong maging katulad ng Diyos? Ba? Ayaw natin. Ayaw natin. Di ba? Pero yun ang gusto ng Diyos sa'yo. Yun ang gusto ng Diyos para sa'yo. Amen. Na yung kaningningan mayroon ang Diyos na ito, mga kapatid, ay makita sa iyo. Makita sa bawat isa sa atin.
Amen. Kaya ang tanong ko, niregaluhan nyo na ba ang inyong sarili? At kung niregaluhan nyo ang inyong sarili, ano naman ang niregalo mo sa iyong sarili? Ano sa tingin mo yung magandang dapat mong iregalo sa iyong sarili? Siguro, kung nais mong makita si Kristo sa buhay mo, baka sasabihin mo, ang gusto kong iregalo sa sarili ko, si Kristo. Ang gusto kong iregalo sa sarili ko ay si Kristo. Sasabihin mo, ang gusto kong iregalo sa sarili ko ay magkaroon ng kababaang loob tulad ni Kristo. Ang gusto kong iregalo sa sarili ko ay magkaroon ng pag-ibig tulad ni Kristo. Yan ang Pasko. Amen. Yan ang Pasko, mga kapatid. Si Kristo ay mapa sa atin. Si Kristo ay makita sa bawat isa sa atin. Tingnan mo yung katabi mo. Sino yung kalarawan niya? Sino yung kalarawan niya? Ba't hindi siya nakangiti? Parang hindi niya matanggap talaga, no? Pero mga kapatid, kung hindi mo yan matanggap, oras na para tanggapin mo yan. Oras na para tanggapin mo yan. Dahil yan ang dapat na kaloob na tanggapin natin sa buhay natin na kung saan iregalo natin sa ating sarili. Dahil yan ang regalong ibinigay sa atin ng Diyos para sa bawat isa po sa atin, mga kapatid. Na kung saan, tingnan nyo po kung gaano kalaki ang Diyos. Pero yung Diyos na yan, na napakalaki, napakahirap sukatin ang kanyang pagiging Diyos. Pero makikita mo sa isang tao na si Jesucristo. Na nais ni Kristo kung paano iyan nakikita sa Kanya. Ang Diyos na iyan ay nananahan sa isang katawan ng tao, mga kapatid. Nais ni Kristo, yan din ang manahan sa bawat isa sa atin. Ang Diyos na yan ay manahan sa bawat isa po sa atin. Amen? Kung ang Diyos ay natatanaw mo sa katabi mo, aawayin mo ba ang Diyos na yan? Sasaktan mo ba yan? Kaya sabi ni Father, araw-araw tiyak Pasko. Amen. Dahil araw-araw magagawa mo sa isa't isa ang mabuti na nais mong gawin sa ating Panginoong Jesucristo, sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen. At ito ang hingi natin kay Lord ngayon. Yan ang iregalo mo sa iyong sarili. Tumayo po tayong lahat. Yuko po natin ang ating ulo. Pikit po natin ang ating mga mata. Ama naming nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa munting tahanang ito, ang aming katawang lupang taglay, dalangin po namin, manahan sa amin ang iyong kabanalan. Panahanan kami ng inyong kabanalan, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. O Diyos, ang iyong kalaki
sa'yo'y ilalaan upang ikaw doon ay manirahan. O Diyos, ang iyong kalakihan di kayang sukatin at ilarawan. Anong tahanan ng sa'yo'y ilalaan upang ikaw doon ay manirahan. Ang iyong kalakihan ay walang mapaglagyan. Sa templong ginawa ng tao, dun ka mananahan. Di ka nakikita, ngunit ika'y nadarama. Sa espiritu at katotohanan, dapat na sambahin ka. O Diyos, ang iyong kalakihan di kayang sukatin at ilarawan. Anong tahanan ng sa'yo'y ilalaan upang ikaw doon ay manirahan. Ang iyong kalakihan ay walang mapaglagyan. Sa templong ginawa ng tao, dun ka mananahan. Di ka nakikita, ngunit ika'y nadarama. Sa espiritu at katotohanan, dapat na sambahin ka. Di ko lubos maunawaan ang iwaga ng iyong kalakihan. Puso ko'y iyong hinirang upang mapahingahan. Ginawang buhay na templo at banal mong tahanan. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat. Di ko lubos maunawaan ang iwaga ng iyong kalakihan. Puso ko'y iyong hinirang upang mapahingahan. Ginawang buhay na templo at banal mong tahanan. Ang iyong kalakihan ay walang mapaglagyan. Sa templong ginawa ng tao, dun ka mananahan. Di ka nakikita, ngunit ika'y nadarama. Sa espiritu at katotohanan, dapat na sambahin ka. Sambahin ka. Nadarama mo ba siya sa puso mo ngayon? Nadarama mo ba ang Diyos na ito sa puso mo? Pag nararamdaman mo siya ngayon sa puso mo, ang Diyos na yan ang pupuno ng kagalakan sa buhay mo.
ang Diyos na yan ay patuloy na makakasama mo sa buhay mo. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Ama naming nasa langit, dalangin po namin, sa banal na dugo ng aming Panginoong Jesucristo, hugasan mo po kami sa aming karumihan. Hugasan mo kami, Ama, Panginoong Jesucristo, hugasan mo kami sa aming karumihan. Patawarin mo kami sa aming nagawang kasalanan. At dalangin namin, Ama naming nasa langit, panahanan mo kami ng iyong kabanalan. Panahanan mo kami ng iyong kabanalan. Ikaw ang nais naming makasama. Ikaw ang nais naming laging nadarama sa aming buhay. Panginoong Jesus, manahan ka sa amin. Panahanan mo kami ng iyong kababaang loob. Panahanan mo kami ng kabutihan at kabaitang taglay mo, Panginoong Jesucristo. Panahanan mo kami ng iyong pag-ibig, ng iyong kahinahunan, Panginoong Jesucristo. Panahanan mo kami. Ito ang gusto naming maging regalo sa aming sarili, Panginoong Jesus. Isang regalo na kung saan nahahayag sa buhay ng maraming tao ang iyong kabutihan. Tulungan mo kami, Panginoong Jesus, araw-araw na matanaw ka namin sa aming kapwa. Makita ka namin, maramdaman sa aming kapwa na aming nakakahalubilo, nakakasama araw-araw. Tulungan mo kaming matanaw ka namin sa bawat isa. Tulungan mo kami, Panginoong Jesus, at bigyan ng kalakasan kung paano, Panginoong Jesucristo, na anumang ginawa sa iyo sa daigdig na to ng taong makasalanan, nakalupitan, ay nagawa mong palitan, o Diyos ng kabutihan. Bigyan mo kami ng lakas na magawa namin iyan sa sino paman, araw-araw, na ang bawat isa sa amin ay magiging regalo tulad mo, Panginoong Jesucristo, para sa ikabubuti namin lahat. Salamat, Panginoong Jesus. Pagharian mo kami ng iyong banal na Espiritu. Panginoong Jesus, ang buhay meron kami ngayon, buhay na patuloy naming ilalaan para ikaw ay maparangalan sa lahat ng aming gagawin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Taas natin ang lahat ng bagay na nais natin taas sa Panginoong Jesus. Ama naming nasa langit, buong puso kaming nananalig na sa hapong ito, sa kaarawan ng iyong anak na si Jesucristo, na siya mong regalo para sa aming lahat. Amin pong inaangkin na hindi lang ang bugto mong anak ang ipinagkaloob mo sa amin, ang kaya mong ibigay sa amin, kundi maging ang aming mga kahilingang itinataas ngayon sa iyo, Ama, ay aming inaangkin. Lahat ng ito'y tutugunin mo at ipagkakaloob sa amin. Ama, samahan mo ang lahat ng aking mga kapatid na ito sa kanilang Panginoon na pamamalagi sa Hong Kong, o Diyos. Samahan mo po sila, lukuban sila ng iyong malabay na pakpak araw-araw, ilagay sila sa iyong kalinga at punuin ang mabubuting bagay na kailang pangangailangan, o Diyos, ang buhay nila habang nananatili sa bansa pong ito, Diyos. At dalangin namin, anuman ang kanilang mga kahiling at dalangin sa tubing sila tatawag sa iyo, Ama, ipagkaloob mo, Ama, sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Paghariin mo sa kanila mga pinaglilingkuran ang pag-ibig mo, Panginoong Jesucristo, nang ang pag-ibig na yan ang maghari sa tahanan ng kanilang pinaglilingkuran. Salamat, dakilang Diyos, sa iyo ang lahat ng papuri, sa lahat ng katugunan na ang aming mga kahilingan, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Merry Christmas po sa inyong lahat. Papurihan natin at pasalamatan ang ating Panginoong Jesucristo. Samahan kayo ng Diyos at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin.
Manatili po tayong nakatayo at ating dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan yung makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang, Panginoon, moog katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya maraming anghel silang susubaybay. Kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo ka't silang magtataas, nang hindi masakta ng mga pamo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sino man taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay. At nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ako ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang salita ng Diyos. God bless us all.